Salamat po. This is the news listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong komento ng ating pinakamatalinong senador na si Robin Padilla sa magiging pasya ng minority kung pupunta na sa Senado yung impeachment articles or articles of impeachment. Okay? So kung natatandaan nyo guys, uh, recently, meron ng probable cause, okay, na inalahad itong House of Representative at majority or unanimous yung kanilang desisyon, 53-0, okay? Na meron talagang probable cause na dapat i-impeach itong si Sara Duterte. So anong mangyayari? Bago pumunta ng Senado, bago nila i-transfer yung articles of impeachment, pupunta muna ito sa plenaryo sa House of Representative at pagbobotohan nila kung kailangan bang i-impeach si Sara Duterte o hindi. Okay? Now, siyempre, itong ating mga senador, mabubuti nating mga senador, tinanong ng mga reporter at kung anong kanilang komento kasi malapit na mag-convey di ba? Pinag-uusapan na yung anong gagawin, yung rules, et cetera. At I think sinabi ni SP Tito Soto na pag pumunta sa kanila yung articles of impeachment forthwith, okay? Mag-convey agad into an impeachment court. Okay, now, so pakinggan natin yung komento kay Robin lang kasi um, base dito sa video ng ABS-CBN, kay Robin, Aimee, Alan, tsaka kay Jinggoy yung kanilang um, komento. Alright? Pero magfo-focus tayo sa pinaka-idol, yung pinaka-the best na senador sa ating bansa. Okay? So pakinggan nyo mabuti, kung tignan ninyo kung meron na tong parang desisyon sa kanyang sarili. Okay? Sige, play natin guys. Kaya siguro mas mainam na si SP muna ang magsalita kasi ayoko naman mapagalitan. But how are you preparing, sir? Kasi for example, Senator Ping. Okay so sinabi niya, ayaw niya munang magkomento kasi sinabi sa kanya ni Tito Sota na wag muna magkomento about sa impeachment. Kasi nagano sila nag-caucus nung nakaraan araw. At sinabihan sila ng mga senador na umattend doon, wag muna magkomento kasi hindi pa naman nag-uumpisa di ba? Okay, yan tandaan niyo wag muna daw magkomento. Okay, sige. Hindi siya abogado, so nagpapabrief daw siya ngayon sa mga justices. Kayo po? Nung una pa lang na ma-impeachment, nag-aral na kami. Nag-aral na kami. Saka ako naman madalas na may kaso. Pero guys talaga ba nag-aral si Robin with lawyers o judges kung paano gawin yung pagiging judge or paano maging judge sa isang impeachment court? Yan, tingnan natin yan mamaya. Okay? Sige. Kaya alam ko naman kahit paano ang mga pangyayari sa loob ng court. Does it sadden you, no less than the VP ang ini-impeach? Regardless kung Duterte. Siyempre, nalulungkot ako sa usapin niya. Ang dami natin sanang dapat pag-usapan. Ito pa, pangalawa na naman. Yun lang. What can the public expect from you? Siyempre, sir, kilala po kayong kaalyado ni VP. Parang hindi na unang tanong. Pero what can the public expect? Kayo po ba'y magiging fair, neutral sa trial po? Kami ay may oath. Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political. Political, intindihan natin.
Oh, so hindi niya sinagot yung tanong na, "Are you going to be fair?" Okay? So yung sinasabi niya lang in terms of, being political, taking oath, et cetera, et cetera. Oh, 'di ba? Oh, ang talino 'no? Oh, sige continue natin. We can expect you to be fair and neutral, O sir. siyempre naman, ako naman Oh, sige. matagal na akong nangulungan na nga ako. Uy, Neutral daw, ibig sabihin matagal na akong naniwala sa batas. Maraming ulungan nga ako eh. So, ibig sabihin, parehas ako. Sinasabi po ni SB about forthwith, yung kabalo po na Ako, tanggap huwag yung muna tayo article. magtanong tungkol doon, ma'am. Kasi nag-focus kami. Ang sabi ni SP, maglalagay siya ng tagapagsalita. Kung gusto niya ng mabilisan, kanya na yun. Diba? Kung gusto niya talaga ng... Kasi nagdesisyon na yung Supreme Court yan, di ba? Na sinasabi, tama naman yung ginawa ni SP Cheese. So siguro, desisyon kasi ni SP Cheese yun. Ngayon, na kung ano Actually, hindi po tama. Ang ginawa ni ano ni Escudero, imbes na forthwith, ginawa niyang 4 months. Grabe 'no, 4 na buwan. Sige. naman ang desisyon ni SP Soto, tama din siguro. No? Sir, kung kayo mag-o-oppose kung sakali Wala ako. Hindi yun ng bagay na Question coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority. Wala mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority dito, ang trabaho ay oppose. Oh, kita niyo sabi niya i-oppose. So that means the minority, ayon mismo kay Robin Padilla, ay pwedeng i-oppose yung pagko-convene ng Senado to an impeachment court, which ayon kay Tito Soto, sabi niya, wag munang magkomento. Bakit nagkokomento siya about convening Senate to an impeachment court? O, 'di ba? Para namang para naman tayo naglolokohan double personality 'to si Robin Padilla. Sabi mo hindi ka magkokomento about the impeachment, ngayon i-o-oppose mo, okay? But guys, tingnan niyo, kailangan ba talagang i-oppose? O ang minority ba, do they have the role to oppose the impeachment, pag-convey ng Senado to an impeachment court? Okay, so ito, papakita ko sa inyo yung rules o role nila, kung anong mangyayari 'pag, okay, 'pag sumampa na yung articles of impeachment sa Senado. So, share natin another tab dito sa Google Gemini. Pwede niyo itong i-search online, okay? So, ang tinanong natin sa Google is, should minority oppose the Senate to become an impeachment court? So, ayon dito, so the question of whether Senate minority should oppose the Senate transformation to an impeachment court involves a clash between political roles and constitutional duties. Under the 1987 Philippine Constitution, once the House of Representatives transmits the articles of impeachment, uh, the Senate has the sole power and mandatory duty to try and decide the case. Hindi po dito nakasaad na kailangan nilang i-oppose o ang minority mag-o-oppose na para maging Senate impeachment court. Okay? Well, they can try to block or delay the process. Okay? But again, guys, pag nasampa na sa kanila yung articles of impeachment, dapat mag-convene agad-agad. That's why they call it forthwith. Okay, hindi yung forthwith ni Cheese na apat na buwan. Yung forthwith na pag naipasa sa Senado, for example, ayon kay Tito Soto, pag naisampa ng House of Representatives sa kanila, for example, today,
Okay, magko-convene daw sila by the next day. That means it would not take a long time. Yeah, kung 4 na buwan, katulad ng nangyari kay Cheese, ay hindi po yan forthwith. Okay? Napunta tayo sa number 2, arguments against opposition constitutional perspective. So ayon sa mga constitutionalist and many current senators argue that the Senate must convene regardless of political affiliation. Okay, so no matter what daw, yung mga nag ah, yung mga constitutionalist at mga senador na nagbabasa talaga ng konstitusyon ay dapat daw mag-convene agad. Agad-agad, hindi yung 4 na buwan. Mandatory duty. So mandatory po nila na they have the power to try, decide, and forthwith proceed once na ma-receive nila yung articles. So, ano pa? Shift to judicial role. Upon convening, the center takes a separate oath to do the impartial justice. In this role, they are no longer purely political actors, but senator judges who must decide based on the evidence, not party loyalty. That means, pag nag-take oath na sila to be senator judges, okay? Hindi na po sila pwede maka-comment o maka-oppose sa hindi pag-convene or anything like that. Kasi they're judges already. At dapat magbase sila sa ebidensya, hindi yung loyalty. Kaya nga dapat ang isang senator judges ay kailangan partial at hindi ho hindi po sila magkokomento about kung hindi mag-convene or magko-convene. Kasi kailangan po nilang gawin yung trabaho nila ayon sa konstitusyon. Okay? Yan ang ayon sa Constitution, 1987 Constitution. Kung i-oppose nila, parang nilalabag nila yung mismong pinakamataas na law of the land, which is ang 1987 Constitution. Okay, guys? Now, sige, pakinggan natin yung the rest. Balik tayo. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay parliamentary procedure na dapat naming sundin. Kaya nga sinasabihan siya ng maraming tao na 88 o 80-80. Kasi nga, wakwak siya ng wakwak. Sabi siya ng sabi, pero hindi naman talaga ganun ang trabaho ng isang senador. Once again, ma-receive nila, dapat right away, convene agad. Okay? At hayaan ang proseso ng impeachment court na dumiretso agad. Di ba? Yung defense, again, yung defense daw pwedeng mag-argue na dapat hindi matuloy, ma-dismiss agad. Right? Ayon yun sa mga videos at mga lawyers na nagsasabi last year pa. Kung gusto nilang i-dismiss, hindi po pwede ang senador or senator judges mag-request ng dismissal. Ang defense po ang merong obligation na gawin yun. Hindi po sila. Okay? Sige. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Natural lang yun. Natural na yun. Yun ang parlamentaryong kayo naman, tagal yun nandito. Basta minority yan ng papel. You're just doing your job. You're just doing your job. Yes. Kumagang reporter, sige na lang sir. Parang yung nagtatawa yung isang senador, tapos mamalitin pa yung yung kanyang nalalaman sa konstitusyon. And definitely itong mga interviewers na ito, mga media,
eh, somehow ano naman sila kung anong dapat gawin kung merong impeachment trial. Okay? O sige, meron pa ba? lang. Sir, may ganun pa ba? Is it still what you know? Siyempre, Oo hindi nga naman. senador, political yun. Siyempre, wala tayo wala kami. So wala. Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto, ano ang gagawin namin? Walang kung saan ikuko siya. Hindi naman ako sumasali sa kung bata-bata ko pa. Bago na ako dito sa Senado. Okay. And sir, Pero kung guys, kung magsa-Senate coup, pipirma din yan. Definitely. Okay? At guys, kung gusto nyo pang malaman na kung si Robin Padilla ay nagde-decide na about sa impeachment ni Sara Duterte, ito. Pakita ko sa inyo para at least meron kayong reference din. Ito yung last 3 months ago. Yan, Padilla to support Senate lead change if impeachment. Kasi kung nung napalitan si Chis Escudero, tapos tinanong siya ulit, okay, 3 months ago, gusto niya yung Senate uh, Senate Senate President na maka-Duterte, maka-Sara, para hindi matuloy yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Just like anong ginawa ni Jesus Escudero. Hinintay pa bago lumabas yung desisyon ng Supreme Court, 'di ba? Oh, okay, another one. Ito, nag-draft siya ng isang resolution, okay, para i-dismiss yung impeachment case kay Duterte. Imagine ninyo, magiging senator judge ka, tapos ito yung gagawin mo. 'Di ba? So, malaking sampal 'to sa mga Pilipinong nagbabayad ng buwis. Sa mga senador na katulad ni Robin, ni Alan, ni Amy, ni Jinggoy na nagpe-prejudge na sila. Na dapat hindi daw kasi, meron tayong krisis, bakit, bakit 'to ginagawa kasi meron tayong et cetera, et cetera. So, dapat kung meron dapat kailangan panagutin, dapat panagutin, okey? So, salamat po guys. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.